So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko nga po kanina, nagsalita na nga po itong si Baby Sara, na tungkol nga po dito sa mga interview ni First Lady Lisa Marcos kay Katunying. So, baka mamaya panoorin natin ng konti, no, yung glimpse nung video nga po ni Baby Sara Duterte. So, ang nangyari mga kababayan, napikon din po ngayon ang Akbayan Party List. At pinagre-resign na rin po si Sara Duterte. 'Di ba? So ngayon, lumalakas po talaga ngayon. Lumalakas po ngayon ang panawagan para po mag-resign na itong si Baby Sara Duterte. Kasi mga kababayan, baby naman talaga. Baby yan eh. O saan ka nakakita na nung kinukuyog ka, nagsumbong ka sa tatay mo? Kaya nga nagwala si Sara, kaya nga nagwala si Digong nun, 'di ba? So, hindi lang po kasi nakakaalam or sa mga nakalimot na, nagsimula po talaga itong away na to sa pagitan nga po ng Duterte at sa Marcos dahil po kay Gloria Macapagal Arroyo. Diyan po talaga nagsimula yan. Na nung gusto ni Gloria Macapagal Arroyo na maging House Speaker at palitan si Martin Romualdez, ang nangyari, si Sara Duterte kumampi kay Gloria. At doon po nauso yung tambaluslos. And then mga kababayan, dahil nga po sa ginawa na yan, so ngayon naungkat. Kasi ganyan po yung politika sa Pilipinas, bulok. Kahit anong gawin natin dyan, bulok po yung politika sa Pilipinas. So ako naman, naniniwala naman ako na talagang misuse yung 125 million in 11 days ni Sara Duterte. Yung confidential fund na ginamit sa tree planting, yung ginamit sa feeding program, ginamit sa libreng sakay. So, hindi po kasi pang confidential fund yun. So, may katotohanan naman yun. So, binakbakan po talaga si Sara Duterte dun sa 125 million. So, ang ginawa ni Sara, nagsumbong. Nagsumbong sa tatay niya na gumagamit po ng MJ at saka ng Fenta. So, dyan po nagsimula ang lahat. Diba? Kaya dun sa mga DDS na, sa mga DDS na sinasabi ninyo na biktima si Sara Duterte dito, kanino ba at sino ba nagsimula ng gulo na to? 'Di ba kay Sara at saka kay Gloria, 'di ba? So ngayon mga kababayan, okay? Ginamit sa pagbahid ng mga vlogger. Pag-uusapan natin mamaya yan. Actually, meron silang pinapakalat na chismis ngayon na bayaran daw po yung mga vlogger ni PBBM ng 15,000 pesos. Pag-usapan natin yan mamaya, no? Kasi naisama ko yan dito. So ngayon mga kababayan, ito ngayon yung Akbayan Party List. So dahil nga po sa sobrang immature ni Sara Duterte, kung ano-ano na nga po yung nangyari. So, ito na nga po yung sinabi ng Akbayan Party List na pinagre-resign na rin po si Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, dumadami na po ang panawagan para mag-resign na si Sara Duterte. Dumadami na. So, ang mas magandang gawin natin dito mga kababayan, sumama tayo sa ingay. Makiingay po tayo. Huwag tayong manggugulo, ha? Mag-ingay lang din po tayo na Sara Duterte, parang awa mo na, mag-resign ka na. Okay. So ngayon, ito no. So yung presidente po kasi ng Akbayan Party List na yan, si Rafaela David. Okay? Actually, mga kababayan, matagal na po talagang inis itong si Rafaela David kay Sara Duterte. Hindi naman inis na inis na personal, inis po dahil po sa trabaho. So ito, I think nung March pa to sinabi nga po ng Akbayan, di ba? The Filipino people need real leaders, not traitors. The deafening silence of Vice President Baby Sara Duterte speaks volume about her priorities. Okay. So ngayon, ang nangyari ngayon, ito na. Okay. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, no, bago tayo mapunta sa Akbayan, no, sa statement ng Akbayan. So, itong Akbayan Party List po mga ka-Streetwise, siya rin po yung partido ni Rizon Teberos. Okay. So ngayon, kung baka sabihin na naman kasi ng iba, ang problema kasi masyado kasing na-pollute yung mga ibang kababayan natin regarding po sa mga komunista. Especially dahil po sa kagagawa nila Ka Eric at saka ni Lorraine Badoy. Kasi mga kababayan, di ba? Naniniwala naman talaga ako na over sa pagre-red tag itong si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Para sa kanila, yung mga nagrarally na mga grupo, para sa kanila, parte po ng grupo ni Joma. Na which is apparently tama naman sila, pero ang punto natin dito, nadadamay po yung Akbayan.
Okay. Kasi po, no, ito tingnan natin to Ito yung profile ng akbayan. So, President Rafaela David. So, kung titingnan po natin yung political position nila, center-left. Center-left sila eh. Kasi merong right wing, center wing, sila nasa center-left sila. Okay, ito po yung akbayan party list. And then, kung titingnan naman po natin yung kabataan party list, left wing talaga sila. Nasa kaliwa talaga sila. So, sa political position pa lang mga ka-streetwise, magkaiba po yung kabataan, di ba, yung kabataan party list, yung Gabriela, yung Bayan Muna, ano pa ba? Yung ACT Teachers, ibang-iba po talaga sila sa akbayan. So, hindi po hindi party ni Joma Sison yung akbayan. Well, ano sila, no? Socialist, social democracy sila, di ba? Pero hindi naman sila komunista. Di ba? Oh. So, kung titingnan naman po natin yung CPP, ano naman yung CCP? CPP. Far left. Yan, no? Far left talaga sila. So, magkaiba po talaga. Magkaiba sila. Okay? So, ngayon, gusto ko lang kasing ipakita sa inyo kasi ang problema kasi dito ko nila ka Eric at saka kanila Badoy is pati po kasi si Rizon Tiberos nire-red tag nila na si Rizon Tiberos daw po ay tuta ni Joma Sison, di ba? Saan ka nakakita na yung asawa nga ni Rizon Tiberos is AFP, di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, ito na. Okay. Mga kababayan. Panoorin pa ba natin to? Sige, panoorin nga natin to saglit. Actually, na-content ko na to kanina eh. Pero para makumpleto lang po tong content na to, panoorin po natin tong sinabi nga ni Sara Duterte kanina. Okay? Sige. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato. Wag na, umay na eh. Hindi, babanatan naman natin eh. O una sa lahat mga kababayan, nasabi ko na to kanina, si Sara Duterte, 1 minute na nga lang yung speech, parang binabasa pa. Parang binabasa pa parang binabasa pa. So, talo pa siya nung pamangkin ko, no? Na high school kung magsalita. Di ba, hindi ko talaga alam kung paano naging matalino to sa mga DDS eh. So, konti na lang, okay? Bilang isang opisyal ng pamahalaan, upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay na yan, tama na yan, ayaw nyo na eh. So siguro naman, dyan sa 1,200 na nanonood, malamang napanood nyo na yan. Okay. So ngayon mga kababayan, parang magiging redundant na kasi tayo eh. So ito ngayon ang sabi ngayon ng Gabriela, ng Akbayan Party List, no? So sabi ni Akbayan Party List, okay, prioritize the PH. Di ba? Sa huling parte kasi ng sinabi ni Sara Duterte, i-priority natin ang Pilipinas. Sabi ng ganun. Ngayon, ang sabi ng Akbayan, prioritize the PH. Then stop prioritizing family, China, and allies. Statement of Akbayan, President Rafaela David. Para tayong niloloko ni Sara Duterte dito eh. Hindi mo pa napapanood to, ma'am? Ano daw ang sabi? Kumalat na po yan sa sa social media ngayon. Okay. So sabi dito, no, Vice President Sara Duterte frequently emphasizes prioritizing the Philippines while conveniently overlooking the privilege she extends to her family, allies, and China, her alleged foreign patron. If the Vice President genuinely extend to prioritize nation, we challenge her too. So meron challenge. Meron challenge yung Akbayan. 'Di ba? Parang ang sinasabi dito ni Rafaela David, sige nga, kung totoo yung sinasabi mong prioritize the Philippines, so ito yung dapat mong gawin. 'Di ba? Ito yung dapat mong gawin. Sorry, nasa work ako, di ko napanood. Siya na nagrereklamo sila kasi umay na raw sila doon. So sabi dito, no? Unang sinabi po ng Akbayan, play referee in her own household and tell her father and siblings to quit steering the pot
in our nation's backyard with their destabilization attempts. VP Sara should play ringmaster and get her family circus out of the national political tent. Tama na ang drama. Kita nyo mga kababayan, Akbayan Party List. Akbayan Party List na yung political affiliations nila ay nasa center-left. Pero, sumusuporta sila kay PBBM. Di ba? Sumusuporta sila kay PBBM. Isipin nyo, di ba? Ang sabi ng Akbayan Party List, mag-referee ka. Mag-referee ka sa pamilya mo. Di ba? Linisin mo muna yung backyard mo. Linisin mo muna yung dumi na ginagawa ng pamilya mo para sa destabilization na ginagawa mismo ni Digong, ni Baste at saka ni Polong. Ayan pero mga kababayan, medyo medyo nagulat din kasi ako dito. Kaya nga na-content ko to kasi di ba isipin mo isang progresibong grupo na si Rizon Tiveros po ang isa sa mga miyembro nito. Sumusuporta kay PBBM. Di ba? Parang parang napaka-unusual para sa akin. Well, itong Akbayan Party List is naging kaalyado naman ito ni Pinoy nung nung presidente si Pinoy. Di ba nung presidente si Pinoy, sila taga-suporta sila ni Pinoy. Pero bumabatikos din sila kay Pinoy. Ayan po ang kailangan po ng Pilipinas. Sumusuporta ka sa presidente, pero bumabatikos ka rin sa mga maling ginagawa. Hindi po paninira, hindi po dapat paninira pag batikos. Magkaiba po yung batikos sa paninira. Kasi mga kababayan, di ba, nung nagbatikos si Leila de Lima, in my own opinion, natanggap ko Kasi, batikos yun Walang halong paninira yun parang ganyan din po yung ginagawa ng Akbayan Party List ngayon. So ngayon, sa pangalawang hamon ng Akbayan Party List, stop obstructing, pag-aharang, stop obstructing the global community, call for justice, particularly from the ICC regarding her father's brutal war on drugs, which has resulted in the deaths of thousands. Di ba? Ang ginagawa kasi ni Sara Duterte, ginagamit niya yung pagiging vice president niya para, di ba, harangan at maka-impluwensya pa ng ibang tao regarding po sa ICC. Di ba? So yan, di ba? Isa ito sa mga priority ni Sara Duterte, harangan ng ICC. Agree ba kayo dito? Sa sinasabi ng Akbayan, tama naman, di ba? Tama naman So, isa pa. Next page tayo. Sabi dito, cease from defending pinapatigil cease from defending an accused sex offender wanted by multiple legal bodies including the Philippine Senate, courts, and the FBI, drop the Defense Attorney Act for her family close ally accused of, di ba, human trafficking, tsaka panggagahasa. It's time for VP Sara to reassess her moral compass and cut ties with those who belong behind bars. Ito po tungkol kay Kibuloy, kay Ulap. Kay Ulap. Sabi, di ba, kung unahin mo ang Pilipinas, sabi nga ni Sara Duterte, ang sabi naman ng Akbayan, di itigil mo yung pagtatanggol kay Kibuloy. Na meron ngang kaso sa Korte ng Pilipinas, sa Senado, hindi naman kaso sa Senado, hearing sa Senado, at saka sa FBI. Di ba? Maayos maayos yung Akbayan Well, hindi palagi, pero this time maayos. Sabi dito Next, kaya ba gawin ni Sara Duterte to? Mukhang hindi kasi nga engot yun Baby Sara nga yun Ewan ko lang kayo ba, nakikitaan nyo ba ng talino si Sara Duterte? Ako talaga ni katiting na talino, wala akong nakita Hindi nga. Honestly. Buti pa nga, actually, di ba, nung nangyari naman kay Leni Robredo, okay naman si Leni. Yun nga lang, nung eleksyon, PBBM tayo So, batuhan talaga yun, di ba? Batuhan talaga ng putik yun.
So, pero in my sa loob-loob ko talaga, maayos naman si Lenny eh. Yun nga lang, may weakness talaga si Lenny kaya hindi siya nanalo. So, isa sa mga weakness ni Lenny, mali-mali. 'Di ba? Mali-mali sa mga pagsasalita. Pero pagdating sa paninindigan, kung kukumpara ko kay Sara, 'di ba? Di hamak naman na mas maayos si Lenny kumpara kay Sara. 'Di ba? Next, sabi dito. Stand up for the rights, safety, and welfare of our fish folk, okay? And frontliners who are regularly subjected to China violence and harassment in the West Philippine Sea. We call on her to condemn China's aggression and expansionism in the region. Time to put your foot down, VP Sara Duterte, and show some spine against the big bully in our territories. Pati Akbayan Party List, mga kababayan, 'di ba? Pro-Philippines din. So paano niyo nasabing komunista ang Akbayan kung ayaw din nila sa China? Yan Para sa Pilipinas ang sabi ni Sara Duterte, pero wala naman siyang statement para sa West Philippine Sea. Ayan, Diyos ko naman. Agree, 'di ba? Tama naman ulit eh. Tama eh. Kasi mga kababayan, alam naman natin na minsan itong Akbayan Party List, may mga punto sila na hindi ko rin talaga gusto. Pero regarding po dito sa West Philippine Sea, is agree naman tayo dito. Okay? And then ito yung malupit. Ito yung malupit na sinabi ng Akbayan. Okay? So sabi ng Akbayan dito, ito yung pinakamalupit eh. 'Di ba? Resigned from her post as Education Secretary, acknowledging her failure to fulfill her obligations while indulging in the scandalous spending of multi-million confidential funds instead of addressing the crucial issues plaguing our education system. Baby Sara Duterte needs to quit playing dress up as the Education Secretary and face the music. So, ngayon, lumalakas po talaga yung panawagan kay Sara Duterte para mag-resign. So, unang-una, si Albi, yung mayor ng mayor ng Negros, Albi Benitez, and then si Leila de Lima, tapos si Congressman Chua, tapos si Jerry Treñas, mayor ng Iloilo, tapos ngayon, nadagdag na ngayon yung Akbayan Party List. 'Di ba? Kasama na ngayon pati yung Akbayan Party List. So, 5 na. Actually, 1 million na. Kung sasama pa po natin yung taong bayan. So ngayon, ito pa. So mag-resign ka na kasi, walang yaka, kapal na mukha mo eh. If VP Sara can do these 5 basic things, then she exposes her true priorities, family, China, and allies. Yan. So malinaw. Attorney Claire din pala, pinag-resign din pala siya, no? Si Attorney Claire, magiging kaibigan ko na rin yan. Malapit-lapit na rin. Meron na kaming mutual friend ni Attorney Claire. So, eventually, magiging kaibigan ko na rin yan. Kasi sa amin, sa mga vlogger, sa akin lang, no? Importante sa amin yung connection. So, syempre, ako gusto ko rin dumikit sa mga vlogger na may matututunan ako. At saka, syempre, yung makakapagbigay din ng information para din po sa content natin. So, yan po talaga yung ginagawa natin, no? Kaya kung napapansin nyo na nga, di ba? Hindi na ako nakikipag-away ng kapwa ko vlogger ngayon eh. Para lang kay PL, di ba? Bobo kasi yun eh. pero ayun talaga. So, ngayon mga kababayan, dito po sa mga sinabi nga po ng Akbayan Party List. Sa 5 sinabi ng Akbayan Party List, kayo ba, meron ba kayong disagreement dito? Meron ba kayong pag-disagree sa sinabi ng Akbayan Party List? Para sa akin, wala akong nakikitang dapat tutulan dito. Wala akong nakikita. In my own opinion. Tama lahat ng sinabi ng Akbayan Party List. Di ba? So, yun. So, actually, itong 5 lang naman talaga yung problema ni Sara Duterte at na bullseye po talaga ni anong pangalan nung nila, president nila? Ni Josefina David ba yun? Rafaela David. Di ba? Ni Rafaela David. Na-bullseye niya po talaga yung weakness ni Sara Duterte. May mga trolls ba? Pabayaan nyo sila. Kasi mga bobo yung mga yan. Kapag may nanghingi po ng 20 pesos na bigas,
'Di ba? Sabihin niyo yung dear natin. Kita mo may problema talaga yung StreamYard ko talaga, no. Magpapalit ako ng StreamYard talaga, no. May problema talaga siya ngayon. Okay? So yan, no. So yun mga ka-streetwise, no. So kayo po, no, diyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa 5 hamon ng Akbayan Party List. Okay? And then dyan po sa 1,300 po na nanonood ngayon, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. And then kayo ba? Di ba? Dyan po sa mga sinabi nga po ng Akbayan Party List, pabor ba kayo dito? At siguro naman, medyo naliwanagan tayo kung anong klaseng grupo itong Akbayan Party List. Hindi po siya katulad po ng Makabayan Black, na talagang left-wing talaga sila. Itong Akbayan Party List po, sila po yung nasa center-left. Yon. So yun po mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. No? So thank you po, maraming salamat po sa inyo lahat. No?